Tatlong palapag na building ang nasunog dito sa Avenida Gonzalo Puyat, corner Rizal Avenue. Itong sunog na to guys nung nakaraang araw pa, although part 2 na ito ng ating video nung kahapon. So masyado mahaba kaya pinutol ko lang ang building ay naglalaman ng mga hardware or mga tools, mga karton at styrofoam ang mga laman ng building. Ang sunog ay nagumpisa sa actually sa third floor lang ng palapag hanggang tatlong palapag kasi ang building na ito. So yun nga, ayon sa ating napag-alaman na ang sunog ay nasa third floor at nakikita natin na ang ating mga bumbiro ay tuloy-tuloy sa pagpatay ng pag-apula ng sunog. So although yung iba ay nakarelax na, ang ginawa nila kasi guys ay per batch para makabigyan ng patay, makapahinga yung iba. So nakikita nyo makapal pang usok, although maputi na siya. So it means na wala na masyadong apoy, pero fire control, dineclare nila fire control mga alas 3 ng hapon. Ang sunog ay nagumpisa mga alas 12. So nagdadatingan ang mga fire truck, siguro mga 30 minutes or maaga pa naman although yung iba galing Parañaque medyo natagalan. Dito sa Avenida guys may malapit na fire truck, lalong-lalo na yung Intramuros at yung nandito lang sa paligid ng Maynila. So agad-agad nakaresponde, pero dahil nga sa karton at styrofoam ang mga laman, dahil nga ito ay stock room at karton ang pinakapangunahing pambalot at styrofoam, so mabilis nagkalat ang apoy at nahirapan ang ating mga kapulisan. Pero ganun pa man, na-declare na fire out at mabuti at hindi tumawid sa second floor ang apoy. So hanggang ngayon nakikita nyo tuloy pa rin ang pakipaglaban ng mga fireman. Dumaan sila sa fire exit. Actually ang buong paligid na guys or buong building, marami pong fire exit yan at doon sila dumaan at yung iba naman doon, although nagdaan doon sa may pinaka main ladder mismo. So ayon sa akin ding napag-alaman, mga siguro mahigit milyon ang nasa pinsala na gamit, dahil nga ito ay mga hardware, lalong-lalo na yung mga welding machine, mga more on tools kasi guys ang laman yan. So napakamahal ang mga tools ngayon, isang grinder lang ay napakamahal. At may nakikita din ako sa ilalim kasi mga may optical shop or optical clinic. So ang stock sigurado nila ay nasa taas. So napakamahal din ang mga antipara na yan. So tinataya nga milyones din ang nasayang or na-damage nitong sunog na ito. So napakalaking talo na naman sa part ng mga negosyante. Although ito ay pagmamayari, kung hindi ako nagkamali, ng isang Chinese. Kadalasan naman dito sa Avenida ay mga Chinese. So pero ganoon pa man, sayang malaking sayang. Kaya dapat guys, mag-ingat-ingat po sa ating mga lalong-lalo na sa ating mga appliances, mga electrical wirings, napakadelikado po. So wala namang naulat na nasaktan, pero yun lang malaking pinsala ang dulot ng sunog na ito. So hanggang ngayon, mga bandang alas 5 ng hapon, tuloy pa rin ang pag-apula ng although fire under control na, pero hindi pa siya totally na declare na fire out. So tuloy pa rin ang pakipaglaban nila dahil nga sa kapal ng usok na yan, maring sumiklab muli ang apoy
At delikado baka at bumaba sa second floor na kung saan mas ganun din ang nilalaman, mga carton, styrofoam, mga plastic at napakadelikado. So nakikita natin na binabaklas ng mga fireman ang window grills ng kabilang kwarto dahil malakas pa rin ang usok sa bahagi na yan. So nakikita nyo nakapasok na ang isang tauhan ng fire department. At yung hose nasa loob na at bubugahan nila yan. Nakikita natin na pinaghulog niya ang mga cartons or plywood. Yan po ang laman dyan guys, plywood, carton, styrofoam na mabilis masunog or mabilis kumalat ng ang apoy. So talagang napakadelikado talaga ang buhay bumbero guys. Saludo din tayo sa mga bumbero natin na siyang nagbubuhis ng buhay para sa ating mga kababayan, lalo na pag dating ng sunog. Hindi lang minsan sunog guys, sa mga rescue nandun din sila, mga baha nandun din sila, so saluduhan din natin ang ating mga bumbero guys. So yan ang update dito guys sa 3-story building sa Avenida, Maynila. Salamat po at mag-ingat po tayo palagi guys.